Handa ka bang pumasyal sa isang gusali na nagbabagong anyo tuwing gabi? Lalabas yung pa... Ay! Ano ka? Oh! Kumasa sa Mukbang Challenge, kakulab ang mga... Multo? Sumilip? Puti, parang lumanon sa bird. Pumasok sa ataol tungo sa... tagumpay? Yun po yung naging way para makapagtapos po kami ng pag-aaral ng sabay. At lumikha ng mga nilalang na panglaban sa kababalaghan. One day na-realize ko, ito na rin yung calling ko. Ay, Hatid namin ang mga kwentong magpapa-good vibe sa inyo. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ngayong Halloween, hanap nyo ba ay katatakutan? Dito sa Haunted House sa Olongapo, matatakot ka na, makakatulong ka pa. Kung food trip ang hanap mo, dito raw sa Samgyupsal restaurant na ito sa Olongapo ka magpunta. Pero ang chismis, huwag ka raw magpapagabi rito. Dahil pagsapit ng dilim, ang mga tao at gusali raw. Nababalot ng kababalaghan. Handa ka pa rin bang pumasok dito? Hep, mga kapuso! Huwag daw masyadong kabahan. Hindi naman daw sila totoong halimaw. Aktingan lang. Ang kanila kasing transformation mula sa pagiging restaurant employees to scare actors. Gimmick sa kanilang haunted horror house attraction. Kaya naman ang attraction na ito, patok na patok sa ating mga kapuso. Kaya naman, hindi yan palalampasing subukan ng kapuso nating si Shuvi Etrata. ayun o, sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo kasi, wag nyo nang gawin to. Natatakot ba kayo? Medyo po. Medyo? Kakasa tayo sa challenge ng good news. Ayan, ay si ate, nakakatakot na nga si ate oh. Totoo ba talaga to ate? Face your fear, Shuvi. Pasukin mo na yan. Okay, mga kamuso, let's go! I'm a strong independent woman. Huwag niyo akong takutin ha. Alam ko may mananakot dyan. Huwag mo akong takutin. Kilala ko pamilya mo. Huwag mo akong takutin. Ayoko na, ate! Ano ba yan? Ba't ang dilim? Oh, may tao dyan, no? Alam ko. Sige, takutin mo ako. Susuntukin kita. Lalabas yung pa... Ay! Ano ka? La 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 la. Ayoko na, may mga buko sa gilid. Ayoko na. Ayoko! Ayoko, kuya. Ayoko na lang. Iyak ako. May mauna ka! Ayoko, may nangiiyak na lang ako. Huwag niyo ako takutin! Ah! Oh! Ayun, ang pangit mo! Ang pangit mo! Ayoko sa inyo! Ayoko sa inyo! Ayoko! Konti na lang, Shuvi. Malapit ka na sa finish line. Alam ko, buhay kayo. Ay! Ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Ah, paano ba? Ay,
Totoo ang balita, nakakatakot siya. Pawis na ako. Tapos na nga kayo! Alam niyo, magagaling silang actor. In fairness, natakot ako. Because I think my kilikili now is like a river. Yeah. Pero ito ang good news, mga kapuso. Ang horror house na ito, hindi lang daw nananakot dahil ang kanilang horror house with a cost pala. Sa bawat 75 pesos daw kasi na entrance fee na ibinabayad, merong natutulungan. Napupunta raw ito sa Trust and Believe Me Foundation ng advokasya tumulong sa mga kabataan. Katulad daw ni Nieva, ang may-ari ng horror house na ito, siya mismo laki rin daw sa hirap. We doing medical mission, scholarship, medical assistance, gift-giving activity. We are raising money for a cause at ito ay aming magiging programa ditong darating na holiday season. Takot na pinapakita nila yung enjoyment nila, maraming napupuntahan para sa mga batang tinutulungan namin. Kaya pati ang kanyang staff, kasama niya sa advocacy na ito. Isa na nga riyan si Cheryl, sa umaga, restaurant supervisor. Yung ginagawa po namin na ito, para volunteer po kami rito, para po sa foundation namin na makatulong po kami sa mga may mga sakit na mga batang nangangailangan po. Kaya kahit walang experience sa pananakot, si Cheryl laban na laban sa aktingan. Tuwan-tuwa po ako kasi po andun po yung nagkakandadapa po sila, minumura po nila ako, umiiyak po yung iba. Pero hindi naman po sila nasaktan, wala naman po nasaktan. Pero pag amin ni Cheryl, duwag daw talaga siya in real life. Habang naglalakad po ko, may pumipito po, psst, psst, gumaganon po. Takbo po ako mag-isa pabalik, dala ko po yung mga meat, sabi ko may pumipito, sabi ko ganyan. Tapos pagdating ko po sa loob, naglalakad ako, na-detect ko po, yung pito pala galing po sa sandals ko. Kaya naman para makatulong at makapag-attract pa ng more customers, uulitin natin ang takutan. Ang multo this time, si Shuvi naman. It's payback time! Kuya, may umiiyak na po! Kuya, si ate! Wait na po! Ay, muna kayo! Kuya! Ganyan na, te! Wala ako, kayo yun. Wala akong Grabe, takot na sila, wala pa akong ginawa. Wala din! Parang iiyak na siya, tama na pumunta. Nakakatakot dyan! In fairness, ha? Pwede ka palang scare actor, Shuvi. Mission success sa iyong horror house experience. It's a fun experience na I get to experience na alam mo yung kahit wala kang ginagawa, natatakot ang mga tao sa'yo. So ang saya lang, ang saya pala manakot dahil natakot ka na, nakatulong ka pa. What are you waiting for? Tara, matakot na tayong lahat dito since it's Halloween! Kanya-kanyang pakulo ang mga graduates sa kanilang creative shot. Pero ang isang ito, ang pakulo, kabaong. Kapag papalapit na ang Nobyembre, kabi-kabila na ang mga usaping kababalaghan. Pero itong nakilala naming kapuso, wala raw kakaba-kaba sa mga bagay na yan. Dahil ang Halloween, theme pa raw niya sa graduation.
Sa viral na graduation pictorial na ito, hindi pamilya, barkada, o mga medalya ang dala. Ang estudyanteng ito, literal na pamatay ang creative shot dahil ang ibinida niya at taol. Sa Balete Aklan, nakilala namin si Mike Navarrete, isang nursing graduate at anak ng may-ari ng punerarya. Yung gusto ko lang talaga dun pasalamatan yung parents ko dahil sa effort na binigay nila para sa akin. Yun po talaga yung naisip ko na ipakita kung saan kami nanggaling. Kwento ni Mike, hindi raw naging madali ang pagtatapos niya sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Pero sinikap ng kanyang mga magulang na masuportahan ang kanilang pag-aaral. Pangarap talaga nilang makapagtapos ng pag-aaral pero di nila nagawa sa sarili nila kaya sa amin nila ginawa. May time doon na pinasta po ng pag-aaral yung dalawa kong siblings then para mapatapos lang po yung isa. Di naman po kasi araw-araw nung dati merong patay so yung sweldo po kasi nila dati per head lang. At sa hindi rin inaasahang pagkakataon, ang ama ni Mike biglaan daw nagkasakit. Sa oras po ng trabaho si Papa, inatake po siya ng stroke. Gabi-gabi na nun umiiyak si Papa at si Mama kasi siyempre parang lumpo na si Papa, di niya na kayang maglakad. Pag tiningnan ko po wallet ni Mama, walang laman ni piso kasi nga po di talaga sapat yung sweldo nila dati. Sumunod pa rito ang hagupit ng bagyong Yolanda na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar. Mag-Yolanda po, yun ang mahirap namin na dinanas kasi nasira din yung bahay namin. Tapos nag-isip na lang kami na magsimula na mag-business. Pero ang bagyo, tila raw ba naging isang biyaya? Yung natanggap po namin na partial doon 10K po, yun po yung ginawang puhunan ni Mama at ni Papa para mag-start po ng sarili naming business. 14 na taon na raw kasing nagtatrabaho noon sa patay ang mga magulang. Kaya naman panahon na para magtayo ng sarili nilang punerarya sa ibaba mismo ng kanilang bahay. Wala kaming sasakyan, motor lang. Mga bata yung sinasama namin, maliliit pa na magbuhat ng ataol para dalhin doon sa sineserbisyuhan naming humihingi sa amin ng tulong. Pero sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila naiwasan na mapuna ng ibang tao. Bakit yan daw po yung business namin? Pag meron pong handaan po sa amin, pag may birthday, pag na-invite ko po sila, hindi po sila pupunta kasi sabi nila yung pagkain daw namin galing daw po sa mga lamang loob ng tao. Hindi raw pinansin ni na Mike ang mga puna. Ang mahalaga, nagsusumikap ang kanilang pamilya. Gusto ko lang po ipaalam sa ibang tao na dahil po sa mga ataol na yun po yung naging way para makapagtapos po kami ng pag-aaral ng sabay. Proud po ako sa business, sa family business namin kasi po, dyan po kami nabuhay eh. Kung ang iba, takot sa patay, dito naman daw umiikot ang bawat araw ni na Mike para mabuhay. Parang ordinary day lang po. Labas-masok lang po kami sa bahay tapos meron po diyang nakahiga. Parang may natutulog lang na ibang tao sa bahay. Yung mga pamangkin kong maliliit, hindi na po sila takot kasi sila pa po mismo yung umaakyat sa ataol para tingnan kung sino sa loob ng kabaong. Ang good news pa nga raw sa kwento ng pamilya ni Mike, pag alam po namin na parang may problem po sila pagdating sa money matter, doon po kami nag-a-adjust ng presyuhan namin. sinong mag-aakala na ang pagpupunerarya pa ang mag-aahon sa kanilang pamilya? Nakapagpundar na po si Papa at si Mama ng 2 sasakyan po para sa business namin na yan. Tapos yung mga gamit po sa punerarya, saka syempre po, kaming 3 magkakapatid na pagtapos po kaming ng pag-aaral. Thankful ako kasi yan yung naging trabaho ni Mama at ni Papa. Sa ngayon, pursigido sa pagre-review si Mike. Ang buhay na buhay niya raw kasing pangarap, matulungan ang mga magulang kapag siya'y naging licensed embalmer. Good luck! Pag kayo naman po yung meron, mag-give back po kayo sa parents nyo. Ika nga nila, ang kayamanan, hindi natin madadala sa hukay. Pero ang tagumpay at kabutihang puso, habang buhay na maalala ng tao. Food trip pero sa sementeryo? Mukbang pero sa haunted house? Kakasaka ba sa trip ng mga content creator na ito? Oh, grabe naman to! Chicharon? Ang mga mukbang challenge, patok na patok bilang content. Pero paano kung ang mukbang mo
sa mga lugar na abandonado o kaya'y sa sementeryo? Parang may nakatayo doon. Oo, no? Taas. Kakasaka pa rin ba? Lagi sobrang creepy, promise. Nakilala ng good news dito sa Calamba, Laguna ang magkakaibigan sa likod ng mga mukbang video na ito. Sina Mark, Ramuelito, Alvin, at Morris. Magkakaibigan na kami dati pa. Kakilala ko na sila 20 years. Si Boss Bino, kaklase ko na siya nung college. Si Balbaliw, ka-gym ko na siya 20 years ago na. Simula nung nag-content creator ako, medyo lumaki yung aking subscriber. Pinilit ko silang maging content creator para may kasama ako. Ikaw umubo, bawal umubo dito. Bawal ba? Hinikayat ko silang maggawa ng channel nila. Sobrang kagutuman, hindi namin alam kung nasa kami. Kung meron daw silang common denominator, ito ang hilig sa pagkain. Pag magkakasama kaming mga magkakabarkada, banding talaga namin ng pagkain. Sarap ng kanin, no? Sa tuwing matatapos daw sa pagvivideo, diretso kain na rin sila. Kaya naman ang minsang mag-vlog sa isang abandonadong gusali at kumain doon, naisipan nila itong gawing content. Oh, di ba pero okay na? Okay na, di ba? Pinayagan na tayo, di ba? Okay na yan, boy. Oh. Basta ayusin lang. Kumain? Boy, kayo muna. Gusto mo kumain? Nag-i-enjoy kami pero takot na takot kami. Ayun na naman, tumatakbo na naman kayo pa. Siguro tumataas yung adrenaline rush namin, nahanap namin. Sobrang creepy. Oh, mabilisan na to. Tapos ito, meron tayong bagnet. Kung dati raw ay namumroblema si Mark kung saan kukuha ng pagkain para sa vlog, ngayon kumikita na sila mula rito. Mas naging madali na raw ang pagbubuhay vlogger nila. Maging ang kanilang pamilya. Nabibigyan nila ng suporta. Namumblema ako kung saan kami kukuha ng pagkain. Pero ngayon, yung bubuhay sa amin, yung pinagkukuhanan ko ng income is, yun nga, yung pagkain, yung mukbang. Pero kung minsan, ang takutan na content, nagiging totoo na rin. Merong isang mansion kaming napuntahan na pagpasok namin sa kwarto, meron talagang nagsalitang babae. Sobrang nakakatakot. Magagalit yung mga nandito. Pero tuloy pa rin daw sila sa ganitong content. Kahit pa sa social media, maraming bashers ang nangmamata. Marami kaming basher. May mga comment talaga na hindi mo magugustuhan. Noong una, medyo hindi pa ako sanay, medyo naapektuhan pa ako. Pero ngayon, di na. Kaya sa araw na ito, kasama ang grupo ni na Mark mula Calamba, dadayuhin natin itong lumang bahay sa Metro Manila na kinatatakutan daw ng marami sa lugar. Pero teka, sino itong makikikolab daw sa kanila? Aba naman, kakasaraw sa hamon nila ang self-proclaimed matakaw na si Anjo Pertierra. Mismong si Anjo, meron din daw mga personal encounter sa mga kwentong kababalaghan. Matatakotin ako in real life. Pero fan ako ng horror films. Dati nung college ako, nung player pa ako. At that time, yung teammate ko, yung girlfriend niya nabuntis. So pinagstay niya muna sa dorm for a while. So simula nung dumating yung girlfriend niya dun sa dorm, ang nangyayari, merong black figure sa paanan ko lagi. So na-confirm ko to nung tinanong sa akin mismo nung babae na, Kuya, nakikita mo ba yung anino sa may paanan mo? Doon ako natakot na totoo pala nakikita ko. At dahil dyan, Anjo, bago ang inaasam mong mukbang collab, i-challenge ka muna namin. Okay, let's go. Papasukin mo ang lumang bahay na ito at itutour mo kami. Hindi ko ma-explain, may kakaiba ako nararamdaman na nakakapangilabot. Yung mga old paintings. So ngayon, sobrang... Lumang litrato. Bilang luma na itong lugar na ito, mga kapuso. Yung kada yapak mo, marinig mo yung creak o yung paggalaw. Ang hindi alam ni Anjo, may special guest pa siyang makakasama. So ito yung lumang parang lumang kwarto na. Parang lumang kwarto na. Ano yun? Ba't wag ganon? Grabe, ayoko na. Yun. Malamig naman dito, pinagpapawisan ako sa takot.
So, pasok na tayo. Hoy! Hoy! Buksan mo yung pinto! Nakarami yata ng sigaw si Anjo. Ayoko na, dito ko sa parang kwarto na kung ano ba to. Sa kalagitnaan na nga ng aming kwentuhan. Opo, yung animaton. Ay, hala. Ay, grabe. Ang galing naman. Patingin. Isa po sa Paano ginawa na-achieve yung namin. mata? Paano? Anong nilagay dyan? Parang expandable material po siya na in scalp po. Nag-start po yan from clay, then iminold sa parang stone. Tapos dinidikit nyo? Opo. Hindi ba Opo. dumidikit sa pilikmata? Sa And ganyan? po, naglalagay po kami ng parang Pang-cover po. barrier. Saan nyo kinukuha yan? Ano, food coloring ba yan? Yung mga... Yung blood po, edible po, maple syrup, ayan po, tapos food color po. Pero hindi ba kayo minsan parang nadidiri sa sarili nyong ginagawa? Ako po minsan ganun, minsan parang nafe-feel ko niyan pag may sugat po. Parang nafe-feel ko na ako yung nagka-sugat na ganun. Anong tips mo sa mga gustong pumasok sa ganitong field? Never stop learning. If you feel frustrated, hindi mo makuha yung isang look, give yourself a rest. Parang then try mo ulit until ma-achieve mo yung gusto mong gawin na ano. Maraming salamat ha. Thank At you happy po. Halloween sa inyo. Thank you din po. Happy Halloween po. Sa buhay, huwag matakot sumubok. Dahil kung minsan, ang iyong kinatatakutan ay susi pala sa iyong inaasam-asam na tagumpay. Kuya Pat, ikaw lang pala. Nabahan ako. Tara na, pack up na to. Tara, let's go. Kala ko kung sino. Tuloy ang good vibes ngayong Halloween at naway naaliw po kayo sa aming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Becky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!